Tingnan mo, Javier. Bagay na bagay sa akin itong ipinatahin nating trahe de boda, di ba? Sigurado, kung nakikita mo ako ngayon, lalo kang mahuhulog sa akin. Ito sana ang isusuot ko bukas. Sa araw na nakatakda na dapat tayong ikasal. Kung hindi mo lang ako iniwan. Bakit? Bakit bigla ka nilang kinuha sa akin, Javier? Bakit kailangang magkahiwalay tayong dalawa? Odessa, iha. Narito ka na naman. Manang Lope, kayo ho pala. Iha, hindi mo kailangang pahirin ang luha mo sa harap ko. Alam kong nasasaktan ka pa rin sa nangyari kay Javier. Ako man ay ganun din, iha. Ako ang nagpalaki sa batang yan. At para ko na rin siyang anak. Kaya naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero iha, malapit nang dumilim. Bakit hindi ka muna umuwi sa inyo at nang makapagpahinga ka? Ayoko, Manang Lope. Lalo lang ho ako nalulungkot sa bahay na yon. Dahil bawat sulok nun, naaalala ko si Javier. Mas mabuti pa ho sigurong dito na lang muna ako manatili sa puntod niya. Kahit pa paano ho, dito, pakiramdam ko kasama ko pa rin siya. Pero iha, nagbapadya na ang ulan. Lalamigin ka lang dito. Halika na, ihahatid na kita sa bahay niyo. Ayoko ho, Manang Lope. Dito na lang ho muna ako. Huwag nang matigas ang ulo mo, Odessa. Baka magkasakit ka pa niyan eh. Mas maigi pa nga siguro yun, Manang. Mas mabuti nang magkasakit nga ako at mamatay. Para magkasama na ulit kami ni Javier. Odessa, iha. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hayaan niyo na ho ako rito, Manang. Kayo na lang po ang umuwi. Dito lang po Pero ako. iha, Pasensya na ho kayo, Manang Lope. Pero ayoko ho talagang umuwi. hindi solusyon ang kamatayan sa problema mo, iha. May iba pang paraan para muli kayong magkasama ni Javier. Ho? Anong ibig niyo sabihin, Manang Lope? Iha, ang totoo niyan ay may dahilan kung bakit ako dumalaw sa puntod ni Javier ngayon. Sa kabila ng hindi ko pagdalo sa kanyang lamay at tong araw ng kanyang libing. Gaya mo rin akong labis na nagluluksa sa pagkawala ng pinakamamahal kong alaga, Odessa. At nandito ako para pawiin sana ang kalungkutan kong yon. Hindi ko ho kayo maintindihan, Manang. Ano ho ba? Gusto mong makasama ulit si Javier, hindi ba? Oo, pero... Ano? Ano ang handa mong gawin para doon? Ano ang handa mong isakripisyo para sa kanya? Kahit ano ho, Manang. Kahit ano ho. Kaya kong isakripisyo. Magkasama lang ulit kami ni Javier. Kahit ano kaya kong gawin. Kahit ang itakwil ang Diyos. Ano, Odessa? Kaya mo bang gawin yun para kay Javier? Oo. Oo, Manang Lope. Kaya kong gawin yun. Kung ganon, sundin mo ang sasabihin ko, Odessa. At muli ay makakasama natin si Javier. Sige, Manang. Ano ho bang dapat kong gawin? Huhukayin natin ang bangkay niya. At muli nating bubuhayin ang lahing tunay na pinagmulan ng pamilya ni Javier. Ngayong Halloween Special ng Aswang Radio. Aswang Radio. Halloween Special. May special na DJ tayong makakasama. Halong kaba at excitement ang nararamdaman ko. May bangkay na naman daw na natagpuan. Naku, nakakatakot! DJ Nicole Yala. Hello, DJ Nicole Ayala. Nagpapaalalang hindi lahat ng halimaw nakatira sa dilim. Minsan, nasa sarili nating puso. Abangan sa Aswang Radio. Halloween Special.
Ang buhay na nawala ay hindi na maibabalik pa. Yan ang alam nating katotohanan, hindi ba? Pero paano pala kung may paraan pa para muli mong makasama ang isang taong mahalaga sa'yo na sumakabilang buhay na? Tatanggapin mo ba ang ganong oportunidad kung may matinding kapalit pala ito? Matagal na panahon na rin ang nakalipas. Buhat nang mamasukan ako bilang kahera sa isang may kalakihang grocery store sa Maynila. Doon ay nakilala ko ang mabait kong amo na siyang nagbahagi sa akin ng kwentong ito na hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa aking sistema. Tungkol ito sa kwento ng isang kakilala niya na itago na lang natin sa pangalang Gabo. Ang binatang nagmahal di umano na isang babaeng minsan na raw sumubok na bumuhay ng patay. Ako po si Pilar, hindi ko tunay na pangalan. At isa ako sa mga bagong usbong na avid fan ng programang ito dito sa YouTube na bumabati ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Mula sa mga kapwa ko listener hanggang sa bawat taong bumubuo ng channel na ito. Naway magustuhan po ninyo ang istoryang ibabahagi ko ngayong araw na noon ay nagpatayo din ng husto sa aking mga balahibo. Simulan na po natin ang ating kwento. Nang Amelia, pabili ho ako nitong karning baboy. Mga 15 kilos ho. Samahan niyo na rin ng 5 buong manok. Odessa, ikaw pala yan. Parang ang dami yata nitong binibili mo, Ineng. Sandali, timbangin ko lang. Para ho ito bukas. Bala kong ipagluto ng pananghalian ng mga trabahador na gumagawa sa ipinapatayo kong bahay. Oo. Nabalitaan ko ngang nagpapatayo ka ng bahay. Doon sa may bandang dulo ng kakahuyan, tama ba? Nasabi kasi sa akin ng apo kong si Gabo ang tungkol doon. Oo, inang. Doon nga ho. Ay, hindi naman sa nakikialam ako sa iyo, Ineng, ano? Nagtataka lang ako. Bakit naman doon mo naisipang magpatayo ng bahay? Hindi ka ba natatakot na mag-isa ka lang doon? Baka mamaya'y pasukin ka roon ng masasamang loob, lalo na at wala kang magiging kapitbahay doon. Isa pa, hindi mo ba nabalita ang may natagpuan daw na bangkay kahapon doon sa bukana ng kakahuyan? Usap-usapan yun hanggang ngayon ng mga kapwa ko tindera dito sa palengke, Ineng. Ibinilin ho kasi sa akin ni Javier ang lupang yon bago siya nawala. Tinutupad ko lang ho ang pangako ko sa kanya. Isa pa, hindi naman ho ako mag-isang titira doon. Sasamahan ho ako ni Manang Lupe. Si Lupe, yung kasambahay ng pamilya ni Javier noon. Siya nga ho. Hindi ko alam na malapit ka rin pala sa kanya, Ineng. Naging malapit lang ho kami nung nawala si Javier. Siguro, dahil na rin ho pareho kaming nangungulila sa kanya, kaya nagkakaintindihan kami. Para na rin ho kasing tunay na anak ang turing ni Manang Lope kay Javier, kaya... Pero hindi ba mas maganda kung hahanap ka na lang ng ibang taong makakasama mo? Ho? Ang ibig kong sabihin, baka mas makakatulong kung makikisalamuha ka sa iba. Nang sa ganun mabilis kang makabawi at makabangon sa nangyari. Ay, paano mo makakalimutan si Javier kung palagi mo makakasama ang taong nagpalaki at nag-aruga sa kanya simula pagkabata? Wala naman ho akong balak na kalimutan si Javier. Kaya ayos lang ho siguro yon. Isa pa, mabait naman ho sa akin si Manang Lupe. Pasensya ka na, Odessa, ha? Ako naman ay nag-aalala lang sa'yo. Alam mo naman parang apo na rin ang turing ko sa'yo mula noong mga bata pa kayo ng aking apo. Hindi ba? Isa pa'y alam kong biglaan ang naging pagkawala ni Javier. Kahit ako, nagulat nang mabalitaan kung natagpuan na lang siyang patay sa kanyang silid. Gayong ang lakas-lakas pa niya at napakabata pa. Ay, hindi lang talaga ako sanay na nakikita kong ganyan kalungkot ang mukha mo, Ine. Hindi niyo ho kailangang mag-alala sa akin. Ayos lang ho ako. Si Inang Amelia, ang lola ni Gabo, na tindera din daw ng karne noong araw sa lugar nila, ay talagang malapit din noon kay Odessa. Kababata kasi ito ng kanyang apo, kaya paslit pa lamang ang mga ito
ay nakasubaybay na rin siya sa dalaga. Kaya naman ang kumalat sa kanilang baryo ang tungkol sa pagkawala ng nobyo nitong si Javier ay sobrang nag-alala ang maglola para kay Odessa. Si Javier, ang yumao nitong nobyo, ay isang binatang nagmula sa isang mayamang pamilya sa kabilang bayan. Nakabili lang ito ng malaking lupain sa baryong yon ni na Odessa, kaya nagkakilala ang dalawa. Uli lang lubos na si Javier, gaya ni Odessa. Kaya nga siguro, agad naging malapit ang loob nila sa isa't isa. Ikakasal na sana ang mga ito nang bigla na lang pumanaw ang binata, 1 buwan bago ang kanilang kasal. Natagpuan itong walang buhay sa sarili nitong kwarto. Bumubula ang bibig, at ayon sa mga usap-usapan ay nilason daw nito ang sarili sa hindi malamang dahilan. Uy, Odessa, sabi ko na nga ba ikaw yan eh. Anong balita sa'yo? Ngayon ka lang yata ulit nagawi rito. Tapos mo na bang ipagluksa yung nobyo mo? Mik, hindi tamang sinasabi mo yan kay Odessa. Ano ka ba? Biro lang naman ho yun, Lola. Di naman ho niya siguro dadamdamin yon. Di ba, Odessa? Kahit pa, hindi pa rin magandang itanong mo yun sa kanya. Odessa, Ining, eto na nga pala ang pinabili mo. Salamat ho. Magkano ang babayaran ko? Pagkasabi ni Inang Amelia sa presyo, ay inilabas daw ni Odessa noon ang pitaka mula sa bitbit niyang bag na gawa sa tela. Nagulat daw ang matanda nang makitang ang kapal ng pitaka ni Odessa. Lalo na nang maglabas pa ang dalaga ng ilang dadaanin na ng mga panahong yon ay malaki na raw ang halaga. Nangyari kasi ang kwentong ito siguro mga around late 50s hanggang early 60s kung tama ang pagkakaalala ko. Aba, teka, pitaka mo ba yung hawak mo, Odessa? Nangangapal yata yan ah. Tama palang kumakalat na chismis dito sa lugar natin. Bigatin ka na nga. Sabihin mo, saan mo nakuha yung pera mo? May naiwan sigurong pamana sa'yo si Javier, ano? Diba mapera ang pamilya nun? Mik, pati ba naman yan chismis ay pinagtutuunan mo pa ng pansin? Abay, ano ba pakialam natin kung saan nakuha ni Odessa ang pera niya? Ay, ikaw talagang mata ka, oo. Ano bang sadya mo't naparito ka? Grabe naman ho kayo sa akin, Lola Amelia. Nagtatanong lang naman ako kay Odessa, ha? Nandyan ho ba si Gabo? Kararating ko lang. Galing ako sa bayan. Bakit mo ko hinahanap, Mikmik? Sakto, ayan ka na pala, Gabo. Aayain sana kita sa kabilang barangay. Fiesta kasi doon, di ba? May diskuhan doon mamayang gabi, kaya... Esang! Uy! Andito ka pala! Buti naman at lumalabas-labas ka na ulit. Oo, Gabo. Bumili ako ng karne kay Inang. Magluluto kasi ako ng pagkain bukas para dun sa mga trabahador na gumagawa ng bahay na ipinatatayo ko. Nako, ganun ba? Mukhang bigat na bigat ka dyan sa bitbit mo ah. Tsaka 3:00 na ng hapon, ang init-init. Teka, hahatid na kita dun para hindi ka mahirapan. Ihanda ko lang yung tricycle. Hindi na kailangan, Gabo. Ayos lang ako. Nako, mahigi pa nga ganun ang gawin mo, Apo. Nag-aalala nga ako dyan sa kaibigan mo kanina at maraming ipinamili. Wala pa namang maarkilang tricycle ba punta dun sa Kakahuyan, lalo't hapon na. Pero Gabo, aayain sana kita sa... Gabo, iyo. Lang yung tricycle. Hindi na kailangan, Gabo. Ayos lang ako. Nako, mahigi pa nga ganun ang gawin mo, Apo. Nag-aalala nga ako dyan sa kaibigan mo kanina at maraming ipinamili. Wala pa namang maarkilang tricycle ba punta dun sa Kakahuyan, lalo't hapon na. Pero Gabo, aayain sana kita sa... Gabo, iyo. Pagkatapos mong ihatid si Odessa sa kanila, may iuutos pa ako sa iyo. Huwag ka nang magpunta sa kung saan-saan, iho. Sige, Hola. Pasensya ka na, Mik. Hatid ko muna si Odessa. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap ulit. Halika na, Esang. Sige, Gabo. Salamat. Una na ho kami, Inang. Ayos! Nandito na tayo. Akin na yung bayong, Esang. Ako na magbubuhat niyan papasok. Salamat, Gabo, ha? Babayaran na lang kita. Masyado ka nang naabala. Ang layo nitong Kakahuyan sa palengke. Sus! Ikaw naman na, Esang. Para namang hindi tayo magkaibigan yan eh. Huwag na, no? Uy, naabala ko kaya ang oras mo. Alam ko marami ka pang gagawin.
Ni hindi mo nasamahan si Mikmik. Inaaya ka pa man din niyang magdisko. Kahit yung panggasolina mo na lang ang sagutin ko, para naman makabawi ako sa'yo. Wag nang hasabi. Alam mo, ang mabuti pa, pakainin mo na lang ako. Tagal ko nang hindi nakakatikim ng luto mo mula nung naging kayo ni... ang ibig kong sabihin, pwede bang makikain na lang ako rito ng hapunan? Tapos, quits na tayo. O siya, sige na nga. Ipagluluto na lang kita ng tinola. Tara na sa... Babudesa! Alay! Pwede ko ba kayong makausap? Akma na sanang papasok si Odessa at Gabo sa loob ng tarangkahan ng ipinapagawang bahay nang bigla na lang silang harangin ng Mang Nestor. Ito ang matandang sepulturero na matagal nang nangangalaga sa musileo ng pamilya ni Javier kung saan nakalibing ang binata at ang iba pang mga miyembro ng pamilya nito na halos lahat ay nahimlay na rin ng mga panahong yun. Nagtaka sila sa itsura ni Mang Nestor. Butil-butil kasi ang pawis nito sa noo at baka sa mukha nito ang natatakot. Habol-habol din ito ang hininga at pati raw yung bandang kilikili ng suot nitong kamiseta na mamawis din ang husto. Mang Nestor, kayo ho pala. Ano pong sasabihin nyo? Bakit ho parang nakakita kayo ng multo? Ay, ma'am. May nangyari ho kasi. Hindi ho ba pwedeng bukas na lang yung sasabihin nyo? May bisita ho kasi ako. Ay, importante ho kasi itong sasabihin ko, ma'am. Galing ho kasi ako dun sa musuleo. Bala ko na ho sanang maglinis ng maigi roon dahil malapit na ho ang undas. Niga ho. Kaya nga lang ho, pagdating ko doon alay, nagulat ako. Dahil nakita ko hong nakabukas ang nicho ni Senyorito Javier. Tapos wala hong laman yung kamaong niya. Ho? Ano? Teka, paano naman mangyayari yun, Mang Nestor? Hindi ko nga rin alam, Gabaw. Kahit nga ako'y nagtataka rin. Abay, nung isang linggo lang akong hindi nakadalaw roon dahil tinarangkaso ko. Pagkatapos ay ganoon na lamang inabutan ko. Natakot nga ako Abay, sabi ba naman ni Los, yung pulubing nakatira doon sa simenteryo, nakita raw niyang bumangon at lumabas sa kabaong si Senyorito Javier kagabi. Si Aling Luz? Yun nung may kitik sa utak? Bakit naman naniniwala kayo agad doon? Mang Nestor, alam niyo naman hong luto na sa alak ang utak nun. Kaya kung ano-ano nang nakikita. Imposible naman ho yung sinasabi niya. Alay, sige nga. Paano mo ipapaliwanag ang pagkawala ng bangkay ni Senyorito Javier Gabo, ha? Ay, sino ga naman ang maglalakas ng loob na magbukas ng nicho niya? Ano? Abay tama bang narinig ko, Nestor? May nagbukas sa nitso ni Javier? Manang Lope? Sus Mariosep, Nestor! Tiningnan mo ba talaga ng maigi ang loob ng nitso o naniwala ka lang kaagad sa sinabi ng baliw na sinus? Ay, Diyos kong mahabagin. Kasi... Pinairal mo na naman ang kaduwagan mong lalaki ka, no? Ikaw naman kasi. Hindi ba't kabilin-bilinan kung bantayan mong maigi ang musileo? Dahil lahat ng nakalibing doon ay pinabauna ng mga alahas at kayamanan sa kabaong nila. Yun ang tradisyon ng angkan ni Javier. Malay mo, may mga nag-interes na masasamang loob. Kaya naisipan nilang buksan ang nitso. Hindi na bago yan. Ilang beses nang may nagtangkang gumawa niyan, kahit nung nabubuhay pang alaga ako. Kaya ka nga niya kinuhang tagabantay, Nestor, hindi ba? Pasensya ka na, Lupe. Nagkasakit kasi ako ng isang linggo, kaya hindi ako nadadalaw sa sementeryo. Wala na tayong magagawa. Ang mabuti pa, samahan mo na lang akong bumalik doon. At nang makita ko mismo kung totoo bang nawawala ang bangkay, o sadyang naduwag ka lang. Kaya hindi mo tiningnang mabuti. Ay ano? Pero aabutin tayo ng hapon bago makarating doon. Hindi ba't pwedeng bukas na lamang tayo ng umaga? Sasamahan mo ko? O sasabihin ko rito kay Odessa na palitan ang tagabantay ng musileo dahil hindi mo naman ginagawa ng ayos ang trabaho mo? Abay, sabi ko nga sasamahan na kita, Lupe. Siya, sige na, Odessa. Asikasuhin mo muna itong bisita mo. Ako nang bahala sa musileo. Salamat ho, Manang. Kakamot-kamot tuloy ng ulo si Mang Nestor nang hatake na ito ni Manang Lupe palayo.
Takang-taka raw noon si Gabo habang sinusundan nila ng tingin ni Odessa ang mga ito. Pero ipinagkibit balikat na lang niya yon nang maya-maya ay inaya na siya ni Odessa papasok. Hindi naman ganon kalakihan ang bahay na ipinatatayo ni Odessa sa gitna ng kakahuyan. Pero gawa sa bato ang kabuuan nun, kaya alam ni Gabo na kahit papaano ay medyo malaki-laki ang halaga ng nagastos doon ng kanyang kaibigan. Malapit na rin kasi yung matapos at halos pintura na lang ang kulang. Hindi niya maiwasang magtaka kung saan kumuha ng perang pampatayo noon ng kaibigan. Lalo na't alam naman niyang walang trabaho noon si Odessa. Natanggal ito sa pinagtatrabahuang patahian sa bayan dahil hindi na ito pumasok nang pumanaw ang nobyo niya. Maya-maya pa inabaling ang atensyon ni Gabo sa isang bagay na nadaanan nila bago sila pumasok sa loob ng bahay. Isa yung malaling hawlang gawa sa bakal. Teka, ang laking hawla naman yata nito, Esang. Ano balak mong ikulong dito? Halos kasya na yata ako rito ah. Aso. Aso ang balak kong ikulong dyan. May alaga kasing malaking bulldog si Javier doon sa bahay ng pamilya niya. At balak ko yung kunin na lang. Tutal ay sa akin naman niya yun inihabilin. Ibig sabihin, totoo pala talaga ang balitang sa'yo iniwan ni Javier ang lahat ng kayamanan ng pamilya nila? Yun ba ang chismis na tinutukoy ni Mikmik kanina? Narinig ko lang din ang tungkol doon, Esang. Totoo naman yun, Gabo. Sa akin nga ipinamana ni Javier ang lahat. Talagang mahal ka niya, no? Kaya nga hindi na ako naglakas sa loob pa nakalaban dyan. Aha? May sinasabi ka, Gabo? Ang sabi ko, tara pasok na tayo. Ipakita mo naman sa akin tong bagong bahay mo, best friend. Wala naman ang napansing kakaiba si Gabo sa loob ng bahay ng kaibigang si Odessa noong pumasok sila. Maganda yun, maaliwalas. Kung wala nga lang yun sa kakahuyan at hindi gaanong malayo sa mga kapitbahay, ay baka pati si Gabo maengganyo nang magtayo ng bahay sa tabi nun para lagi niyang makita o makasama si Odessa. Sa totoo lang, hindi siya natutuwa sa nakikitang lagay ng dalagang kababata na lihim niya ring minamahal. Kaya ngayon niya ito gustong protektahan. Dahil habang magkausap sila ni Odessa ng mga panahong yon, ay napapansin niyang tuluyan na nga talagang nawala ang maaliwalas at magandang ngiti sa mukha ng dalaga. Para bang nailibing na rin yun kasama ni Javier. Ang tagal niyang tumambay at nakipagkwentuhan sa dalaga. Noon lang ulit nila nagawa ang ganun pagkatapos ng medyo mahabang panahon kaya hindi nila namalaya ng oras. Bandang 5:00 na nang magsimulang magluto ng hapunan si Odessa. Hindi hinayaan ng dalaga na tumulong pa si Gabo sa paghahanda ng iluluto niya. Kaya nanood na lang ang binata. Maya-maya napatanaw si Gabo sa nakabukas na bintana ng kusina at napansin niyang kumakagat na pala ang dilim sa paligid. Ha? Teka, ano yung dumaan yun? Oh, ano yung sinisipat mo dyan, Gabo? Esang, may nakita akong tumatakbong anino. Galing dun sa tarangkahan eh. Parang tao. Talaga? Baka naman nakabalik na si Manang Lupe. Hindi Esang eh. Matangkad yung nakita ko. Tsaka yung bulto, parang lalaki. Ano? Wala naman ibang taong pumupunta rito, Gabo. Bukod sa amin ni Manang Lope, Mang Nestor, saka yung mga trabahador na gumagawa dito sa bahay. Pero kanina pa sila umuwi eh. Bago pa ako nagpunta sa palengke. Baka naman namamalikmata ka lang. Hindi kaya may nakapasok ng masamang tao rito? Esang, bali-balita rin kasing may natagpuan daw na bangkay dyan sa bukana ng kakahuyan nung isang gabi. Brutal daw ang pagkamatay. Basag ang bungo at nawawala ang utak. Parang hindi raw normal na taong gumawa. Nabanggit na ni Inang Amelia sa akin ang tungkol doon. Pero, ano ka ba? Wala namang mga ano sa akin dito. Huwag kang paranin dyan. Alam mo, maluluto na itong hapunan. Pumwesto ka na dyan at maghahain na ako. Kumain na lang tayo, baka gutom lang yan. Pero habang sabay silang naghahapunan ni Odessa ng mga sandaling yun, hindi pa rin mapakali si Gabo. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya
Parang may mga matang nagmamasid sa kanila mula sa di kalayuan. Ang sarap-sarap ng luto ni Odessa, pero hindi niya ma-enjoy ang pagkain. Lalo na nang maya-maya ay bigla na lang may umalingasaw na mabahong amoy sa paligid. Amoy bulok yun. Parang patay na daga o kung anumang hayop na naaagnas na. Doon na hindi nakatiis si Gabo. Tumayo siya mula sa kinuupuan kahit hindi pa siya tapos sa kinakain. Dito ka lang, Esang. Titingnan ko lang kung saan ang gagaling ang amoy na yon. Ano? Huwag na, Gabo. Ano ka ba? Tapusin mo na lang pagkain mo. Sandali lang ako. Sisiguraduhin ko lang na ligtas ka rito. Gabo, Esang, di ba sabi ko doon ka lang? May titingnan lang ako rito. ano ba kasi hinahanap mo? Baka naman kasi ligaw na hayop lang yung nakitang anino at naaamoy mo mabaho ngayon. Hindi, Esang eh. Ibang pakiramdam ko. Pumasok ka na sa loob at... Ah! Ano yun? Kuwago? Oo, Gabo. Nako, ibon lang pala yung hinahanap mo. Sabi ko sa'yo, napapraning ka lang eh. Ang laking kuwago naman nun. Baka naligaw lang yan dito sa kakahuyan. Alam mo, tapusin mo na lang pagkain mo sa loob, Gabo. Para naman makauwi ka na. Inabot ka na ng dilim mo. Ano, paano ka? Ay, ano paano ako? Kapag umuwi na ako, maiiwan kang mag-isa rito. Hindi pwede. Hihintayin ko makabalik muna si Manang Lupe rito. Para may kasama ka bago ako umalis. Pero Gabo, lalo kang gagabihin sa daan. Huwag mo akong intindihin, Esang. Kaya kong sarili ko. Ikaw ang iniisip ko eh. Dito muna ako. Pwede? Babantayin lang kita. Wala nang nagawa pa si Odessa sa pagiging mapilit ni Gabo. Alam din naman kasi nito ang ugali niya. Dahil nga ilang taon na rin silang magkaibigan. Isa pa, wala rin namang balak na magpatalo ang binata. Lalo na't may bigla na nga lang siyang naramdamang kakaiba sa paligid. Nagpatuloy sila sa pagkain ni Odessa. Pero ang diwa ni Gabo, nakaalerto pa rin sa mga pwedeng mangyari. Malalim ng gabi, pero wala pa rin si Manang Lupe. Sabi ko naman kasi sa'yo, umuwi ka na habang maaga pa eh. Ayos lang naman ako rito. Siguradong hinahanap ka na ni Inang doon sa inyo. Baka nag-alala na yun sa'yo, Gabo. Alam naman niyang nandito ako eh. Hindi yun mag-aalala. Isa pa, alam din ni Lola na kaya kong sarili ko. Talagang hindi lang kita kayang iwanan mag-isa rito. Delikado rito, Esang. Kaya kung pwede, dito na lang ako matutulog ngayong gabi. Talagang hindi lang kita kayang iwanan mag-isa rito. Delikado rito, Esang. Kaya kung pwede, dito na lang ako matutulog ngayong gabi. Kahit dyan lang ako sa salas. Kapag dumating si Manang Lupe, aalis ka agad ako kung hindi ka komportable. Ano bang sinasabi mong hindi ako komportable? Para namang hindi rin ako nakikitulog sa inyo nung bata pa tayo. Nagtatabi pa nga tayo sa papag eh. Dapat nga magpasalamat pa ako sa'yo. Dahil ganyan pa rin ang pag-aalala mo sa akin hanggang ngayon. Kahit na medyo iniwasan kita ng matagal. Dahil pinagsisilosan ako ni Javier noon. Naiintindihan ko naman yun, Esang. Kahit naman siguro ako, ayoko merong ibang lalaking malapit din sa babaeng pakakasalan ko. Kaya ayos lang yun. Pero, ibig bang sabihin, ayos lang sa'yo na dito ako magpalipas ng gabi? Oo naman. Saka 3 naman ang kwarto dito. Kaya hindi mo kailangang matulog dyan sa may salas. Gamitin mo yung isa. Halika, ituturo ko sa'yo. Yun! Salamat, Esang. Matapos dalhan ni Odessa si Gabo ng ekstrang unan, banig at kumot, ay nagpaalam na rin magpapahinga sa sariling kwarto niya ang dalaga. 9:00 na rin naman noon ng gabi. At alam niyo naman sa probinsya noon, mga ka-Katie, hindi ba? Maaga talagang matulog ang mga tao, lalo na nung araw. Kaya hindi na rin ginulo pa ni Gabo ang kaibigan. Ilang sandali pa siyang tumambay sa sala para saglit pang magbantay bago siya matulog. Ang totoo kasi niyan, bata pa lang itong si Gabo ay matalas na ang pakiramdam niya. Kaya kapag anong hindi siya mapakali, ay alam niyang may kakaiba talaga sa paligid. Siguro ay namana niya yon sa kanyang lolo
isang dating albularyo noon sa kanilang lugar na kilala sa husay at galing nitong manggamot o makipaglaban sa masasamang elementong inilalapit dito ng kanilang mga kabaryo. Matagal na itong pumanaw, pero ilan sa kanilang mga apo nito ang nakamana talaga ng kaunting abilidad mula rito. Kabilang na nga si Gabo at ang pinsan niyang si Gusting na piniling maging isang tinatawag na manunugis. Bakit dito mo naisipang patulugin ang lalaking yan, Odessa? Hindi ka ba nag-iisip? Pasensya na humanang. Nag-aalala lang naman ho kasi sa akin si Gabo. Kaya ayaw niyang umuwi hanggat wala pa akong kasama rito sa bahay. Sa tingin mo ba magugustuhan ni Javier ito, iha? Abay, wala pa naman ding ilang bulang mawala siya. Mukhang naghahanap ka na kagad ng ipapalit sa kanya. Hindi naman ho sa ganon, Manang Lupe. Hinihintay lang naman ho namin kayo makauwi. Bakit ho ba kasi ang tagal nyo? Inabot na ho kayo ng madaling araw Dahil tinapos ko pang problema natin, iha. Anong ibig niyong sabihin, Manang? Nasa kalagitnaan na ng hating gabi nang magising si Gabo mula sa mababaw niyang pagkakatulog nang marinig niya ang pagtatalong yun sa labas ng kwarto. Boses yun ni naman ng Lupe at Odessa at nakuha niya agad na siya ang pinagtatalunan ng mga ito. Dahil doon ay wala sa loob siyang bumangon mula sa higaan at agad na nagtungo sa pinto. Binuksan niya yun ng bahagya at sumilip mula sa maliit na siwang. May ibang tengang nakikinig sa atin. Mamaya na lang tayo mag-usap. Magpahinga na muna tayo. Teka, alam ba ni Manang Lupe na gising ako? Mabuti pa nga ho. Pasensya na ulit kayo, Manang. Hayaan niyo ho. Pagising na pagising ni Gabo, sasabihan ko siyang umuwi na muna sa kanila. Mabuti naman kung ganon. Sigurado ako, nagngingit-ngit ng loob ni Javier dahil sa kanya. Pinagsasabi ng Manang na to. Paano naman magingit-ngit ang loob ni Javier? Patay na nga yung tao. Ay nako, bahala siya. Mamayang pagliwanag na ako uuwi. Anong ingay yun? Bigla na lang napaigtad si Gabo sa kinatatayuan niya nang may marinig siyang ingay. Napalingon siya pabalik sa loob ng kwarto, lalong-lalo na sa bandang bintana, kung saan niya narinig na para bang may mabangis na hayop na umaangil. Iba ang dating sa kanya ng tunog na yun, at sigurado siyang hindi yun guni-guni lang. Inilibot niya nun ang kanyang paningin sa paligid para maghanap ng pwede niyang magamit na armas. Buti na lang at may naaninag siyang piraso ng kahoy na 2x2 at yun ang pinulot niya. Medyo madilim ang kwarto. Tangay ang liwanag lang mula sa buwan na lumulusot mula sa saradong bintana na gawa sa salamin ang siyang nagsisilbi niyang tanglaw. Wala pang gamit ang loob ng silid na ipinahiram sa kanya ni Odessa bukod sa papag na hinihigaan niya. Kaya pakiramdam niya, napakalawak nun. Tapos nag-iisa pa siya. Nakadagdag tuloy yun sa biglang pananayo ng kanyang mga balahibo. Sino nandyan? May tao ba dyan? Punyeta! Parang ang laking hayop nun Pero, imposible naman yatang baboy ramo yun. Matagal nang walang nakikitang ganun dito sa lugar namin Gabo? Sinong kausap mo dyan? Odessa! Ay nako, ikaw lang pala yan? Ginulat mo ako. Nako, pasensya ka na. Papasok na kasi sana ako sa kwarto nung marinig kong nagsasalita ka Akala ko naman kung sinong kausap mo. May narinig kasi akong umaangil sa labas, Esang. Parang mabangis na hayop Kaya ba may hawak kang kahoy? Nako, Gabo, baka naman nananaginip ka lang. Hindi. Narinig ko talaga na... Bumalik ka na lang sa pagtulog, Gabo. Huwag mong intindihin yon. Kung ano man yon, sigurado naman akong hindi yun makakapasok dito sa bahay. Inaantok na rin ako Maaga pa akong gigising bukas para maipagluto ko ng tanghalian yung mga trabahador ko. Natahimik bigla si Gabo at hindi na niya nagawa pang tapusin ang sinasabi. Hanggang sa talikuran na ulit siya ni Odessa at pumasok na ito sa sariling kwarto. Doon niya biglang naalalang namili nga pala ito ng karne kanina sa lola niya
Pero bigla na lang siyang nagtaka. Nang mga sandaling yun niya lang napagtanto, bakit nga pala napakarami ng binili nito? Masyadong marami yun para gawing pananghalian ng mga trabahador kinabukasan. Pwede nang panghanda sa fiesta yun eh. Nagtataka man walang nagawa si Gabo kundi ipagkibit ang kanyang balikat at pinilit na lang niya ang sarili niyang makatulog. Magandang umaga sa'yo, Esang. Oh, Gabo, gising ka na pala. Gusto mo bang mag-almusal? Umupo ka na dyan. Tamang-tama at luto na itong sinangag. Ako, hindi na, Esang. Sa amin na lang ako mag-aalmusal. Nakakahiya na rin eh. Dito na nga ako nakikain kagabi. Ano ka ba? Hindi naman kaso yun. Hindi. Kailangan ko na rin kasi talagang umuwi eh. Baka hinahanap na ako ni Lola. Oh, siya, sige. Hindi na kita pipigilan pa. Pakikumusta mo na lang ulit ako kay ng Amelia, ha? Hindi na kita maihahatid. Darating na rin kasi maya-maya yung mga trabahador ko. Magsisimula na ako magluto ng pananghalian. Ayos lang. Luto ka lang dyan. Una na ako, Esang. Oh, Gabo, may nakalimutan ka ba? Esang, Hmm, pwede ba akong dumalaw ulit dito sa ibang araw? naku Gabo, magiging abala kasi ako sa mga susunod na araw eh. Alam mo na, mag-uundas na kasi. Kaya malamang ay madalas din akong wala rito. Alam mo na, mas gusto kong maglagi doon sa puntod ni Javier kaya... Gusto ko lang malaman kung maayos ang lagay mo rito. Kahit dyan lang ako sa labas ng tarangkahan ninyo. Kakawi lang ako sa'yo. Basta, masigurado ko lang naligtas ka. Ligtas? Ba't naman hindi ako magiging ligtas dito? Ikaw talaga Gabo oh. Hanggang ngayon, may pagkapraning ka pa rin. Alam mo umuwi ka na nga, aabutin ka na ng init sa daan eh. Wala nang nagawa pa si Gabo kundi ang lumabas na lang ng bahay. Malinaw ang pahiwatig sa kanya ni Odessa. Ayaw nitong dumalaw siya ulit. Hindi man ito direktang sinabi yun sa kanya. Alam niyang malaking dahilan doon ang narinig niya kagabi. Tutol si Manang Lupe sa ideyang may ibang lalaking mapalapit sa dalaga. Paglabas ni Gabo sa bahay, nakita niya agad si Manang Lupe sa may bakuran. Nililinis nito ang malaking hawla. Pinupunasan pa yon gamit ang basahan at pinagagandang maigi. Manang, magandang umaga ho. Uuwi ka na, iho? Oo, mauna na ako. Mabuti naman kung ganon. Pero payo lang, mag-ingat ka sa dadaanan mo. Bago palang sumisilay ang araw, baka mamaya'y may makasalubong kanyang mabangis na hayop. Ho? Mapagpaniwala ka pala, iho. Ang bilis mong mauto. Narinig ko kasi kagabi ang pag-uusap ninyo ni Odessa. Sabi mo, may narinig kang mabangis na hayop. Yun ho ba? O siya, sige na't lumakad ka na. Baka nga tanghaliin ka pa. Huwag ka na sanang bumalik pa rito. Hindi nakaligtas sa paningin ni Gabo ang ibinulong ni Manang Lupe. Pero hindi na siya nagsalita pa. Nagkunwari na lang siyang walang narinig. Hindi man siya lumingon pabalik dito, ay ramdam niya ang talim ng titig nitong nakasunod sa likuran niya. Doon ay nasigurado niyang hindi nga talaga gusto ng matanda ang presensya niya. Nang makasakay si Gabo sa kanyang tricycle na nakaparada sa tapat ng tarangkahang gawa sa kahoy, ay agad na niya itong pinaharurot palayo. Sa totoo lang kasi, hindi komportable si Gabo na mag-isa siyang lumabas ng kakahuyan. Napakarami kasing nagtataas ang puno sa dadaanan niya. Kaya kahit umaga na, ay madilim pa rin sa paligid. Dahil halos kakaunti naman ang liwanag na lumulusot sa mayayabong na dahon ng mga yun. Kaya nga gano'n na lang ang pag-aalala niya kay Odessa. Sa bilis ng takbo ni Gabo, hindi naman nagtagal ay nakarating agad siya sa bukana ng kakahuyan. Pero laking pagtataka niya nang makita niyang may mangilan-ngilang taong nagkukumpulan doon. Sigurado ba kayo, Mang Nestor? Hindi kayong huling kasama ng taong to kagabi?
May nakakita raw ho kasing kayo huling kausap niya kahapon. Ang sabi pa ng witness, nakita ka raw niyang kinakaladkad mo itong si Luz. Hey, sigurado ho ako, ma'am. Nagsasabi po ako nagto. Maaga nga ho akong umuwi kagabi pagkagaling ko sa sementeryo. May makakapagpatunay ba dyan sa alibay mo niyan, Mang Nestor? Wala ho akong kasama sa bahay. Pero maniwala ho kayo. Nagsasabi ho ako ng totoo. Maaari ba kitang imbitahan sa presinto kung ganun? Pero ma'am, wala ho akong kasalanan. Napakunot ang noo ni Gabo nang makitang tila ini-interrogate ng isang may edad ng babaeng pulis si Mang Nestor. Inihinto niya ang minamaneho niyang tricycle at bumaba para mag-usisa. Lumapit siya sa ilan pang mga kabaryo nilang nag-uusap-usap sa tapat ng isang nakahandusi na babae. Nakadapa ito sa lupa at natatakpan ng mahaba at kulot nitong buhok ang sariling muka. Pero kitang-kita ni Gabo na naliligo ito sa sariling dugo. Diyos ko! Kuya Gusting! Hanapin na natin si Gabo! Baka mamaya pati siya! Kuya Gusting! Mikmik! Anong ginagawa niyo rito? Gabo! Diyos ko! Gabo, buti at ligtas ka! Ano bang nangyayari dito? Bakit may babaeng nakahandusay dyan? Tama bang narinig ko? Si Manang Luz yan? Oo, siya ka. Aba, ako nagpresentang samahan siya kagabi. Teka nga, ako naman ang sagutin niyo, pwede? Anong nangyari dyan sa babae? Tsaka bakit si Mang Nestor ang iniimbitahan nila sa presinto? Suspect ba siya? Iho. Ikaw, mukhang galing ka dyan sa loob ng kakahuyan ha. Wala ka bang napansing kakaiba kagabi? Lumapit bigla ang babaeng pulis kina Gabo. Hindi agad siya nakasagot dahil bigla na lang niyang naalala ang naririnig niyang mga pag-anghel kagabi sa labas ng bintana ng kwartong tinutulugan niya. Ganon din ang nakita niyang anino ng matangkad na tao. Pati na rin ang masangsang na amoy na umaalingasaw noong kumakain sila ng hapunan. Pero pinigilan na lang niya ang sarili niya na magsabi pa ng kahit ano. Dahil nasa isip niya, baka akalain ng mga makakarinig na may saltik siya sa ulo. Wala akong napansin, ma'am. Hindi naman ho kasi kami lumabas dun sa bahay ng kaibigan ko kagabi. Nakatira ho siya dyan sa bagong gawang bahay sa loob ng kakahuyan. Sino-sino kayo doon sa sinasabi mong bahay? Kami lang ho ng kaibigan kong si Odessa. Nakitulog ho ako dun kagabi pagkatapos ko siyang ihatid pa uwi. Dahil medyo marami ho siyang pinamiling karne dun sa tindahan namin ng lola ko sa palengke. Hindi ho kasi umuwi yung kasama niyang si Manang Lupe, kaya hindi ko siya maiwan. Ganun ba? Sige, salamat. Siguro ibibisitahin na lang din namin ang mga nakatira doon sa sinasabi mong bahay. O siya, dalhin nyo na yung bangkay mga kasama. Ikaw naman, Mang Nestor, sumama ka sa akin sa presinto. Mas makakatulong kung hindi ka na lang papalagpa. Kung talagang wala kang kasalanan, wala kang dapat ay ikatakot. May ilang katanungan pa ako sa'yo. Sige ho. Nakita ni Gabo na sinulyapan siya bigla ni Mang Nestor nang makahulugan. Bago ito sumama sa babaeng pulis at hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin nun. Napalingon siya bigla sa gawin ng bangkay. Nakita niyang itinahaya ng mga otoridad ang katawan nito para ilagay doon sa stretcher. At gano'n na lang ang pagbaliktad ng sikmura ni Gabo nang makita niya ng tuluyan kung gaano ba kalala ang natamong pinsala ng biktimang si Manang Luz. Basag ang bungo ng babae. Pero halatang wala nang laman ng loob nun. Nawawala ang utak nito, gaya ng naunang biktimang natagpuan sa bukana ng kakahuyan. Masyado namang mahinang sikmura mo, Gabo. Naturingan kang nagtitinda ng karne, ganyan kakaselan. Bakit? Magkaiba naman ang karne ng tao sa karneng baboy at manok, ano? Sabagay, tama ka. Magkaiba nga sila. Lalong-lalong na sa lasa. Kaya nga hindi magawang magkasya ng aswang sa pagkain lang ng hayop eh. Aswang?
Paano naman napunta ang usapan sa aswang, Kuya Agustin? Wala ka ba talagang alam, Gabo? O nagmamaang-maangang ka lang? Ano? Sabihin mo nga sa akin, ikaw ba'y naniniwala kang isang normal na taong may gawa niyan kay Aling Luz at doon sa naunang biktima? Biglang napaisip si Gabo sa sinabi ng kanyang pinsang si Kuya Agustin. Sa loob-loob niya, hindi man niya aminin alam niyang may punto ito. Lalo na nga at may mga kakaiba siyang nararamdaman kagabi. Sa totoo lang kasi, kahit apo ng isang albularyo si Gabo, at kahit siya mismo ay nakamana ng abilidad dito, ng mga panahong yun daw ay halos ayaw niya talagang tahakin ang landas na tinahak nito at ng kanilang lolo. Pero mukhang tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para mapasok siya sa ganong mundo. Noon ay mas lalong naging matindi ang pakiramdam niya na gusto niyang dalawin palagi si Odessa sa kakahuyan. Gusto niyang kumbinsihin itong wag nang tumira doon at bumalik na lang sa dati nitong tahanan. Hanggang sa makabalik sila sa palengke, ayun pa rin ang nasa isip ni Gabo. Maghapon siyang lutang sa kaiisip kay Odessa. Aaminin niya na hanggang ngayon, lumipas man ang ilang taon at sa kabila ng hindi nito pagbabalik sa nararamdaman niya noon, ay mahal na mahal pa rin niya ang dalaga. Wala naman siyang balak na pilitin itong magustuhan siya. Sapat na kay Gabo na minamahal niya si Odessa sa malayo. Ang gusto niya lang ay masiguradong ligtas ito. Oh, Gabo, apo. Saan ang punta mo't mukhang paalis ka na naman ng bahay? Hindi ka ba sasama sa amin sa sementeryo para dalawin ang puntod ng naday mo? Ho? Huwag mong sabihin, balak mo na naman magpunta doon kina Odessa. Diyos ko naman, Gabo. Apo, gabi na. Bakit naman pupunta ka pa sa kakahuyan? Alam mo na magdelikado doon ngayon, hindi ba? Gagaya ka pa sa Kuya Agustin mo na ayaw magpapigil at hayon. Magmamanman daw sila sa kakahuyan para manghuli ng aswang. Oo, tama. Bala ko nga akong sumama kay Kuya Agustin sa pagroronda nila dun sa bukana ng kakahuyan. Namimerwisyo na ho kasi ang aswang na gumagala dito sa atin . Mahirap na kung madagdagan pa ang biktima niya. Ano? At kailan ka pa naniwala sa mga aswang, Gabo? Aba, sa pagkakaalala ko, ang sabi mo noon ay katang-isip lang ang mga yan. Bakit? Bawal bang magbago ng isip? Ay, Diyos ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa inyong magpinsan. Kung bakit ba naman sa lahat ng mamanahin nyo sa lolo nyo ay ang kahiligan niya pa sa mga bagay na ganyan. Lola, wag ho kayong mag-alala. Magaling na manunugiso si Kuya. Isa pa, matalas ang pakiramdam ko. Siguradong walang laban sa amin ng aswang kung sakaling makakasalubong namin siya. Ay, ewan ko sa iyo, Gabo. Pinasasakit niyo ang ulo ko. Gusto yata ninyo mamatay ako sa pag-aalala. Ikaw, Mikmik, umuwi ka na sa inyo. Hindi na ako tutuloy sa sementeryo. Dito na lang ako magtitirik ng kandila sa bahay. Nakonsensya si Gabo para sa lola niya. Pero hindi sapat yun para matinag siya. Talagang gusto niyang masiguradong ayos lang si Odessa dahil na din sa nangyari ng mga panahong yun sa lugar nila. Sumama nga si Gabo sa Kuya Agustin niya. Kaya nga ito'y nagtaka rin pero hinayaan siya nito na gusto naman niya. Bandang 8:00 ng gabi unang makarating sila doon sa bukana ng kakahuyan. Pagdating pa lang nila, iba na agad ang pakiramdam ni Gabo. Hindi pa man umihinto ang tricycle niya, naramdaman na niya agad na may mga mata ang nakamasid sa kanila. Mataas ang mga puno. Naamoy mo ba yung Gabo? Ang sangsang. Indikasyon niya na may aswang sa paligid. Ganito rin yung naamoy ko kagabi kina Isa nga. Ha? Anong sabi mo, Gabo? Wala Kuya. Kako, may nararamdaman akong ibang presensya sa paligid. Himala. Inaamin mo yata ngayon yung nararamdaman mo. Akala ko habang buhay mo lang itatanggi ang tungkol din sa minana mong abilidad . Hindi ko na rin naman tumatatakasan pa, di ba Kuya? Mas maigi na rin sigurong gamitin ko na lang to. Sayang naman. Yun din naman ang gusto ni Lolo, hindi ba? Mabuti naman at naisipan mo sa wakas ang ganyang Gabo.
May umahangin! Ang punyeta! Ang tapang ng walang hiyang tong magparamdam ah! Biglang hinugot ng kanyang gusting ang sumpak na nakasuksok sa tagiliran nito. Isa yung improvised na baril na may kakaibang balang gawa sa pinaghalong tanso at pilak na palagi nitong ipinaglalaban sa tuwing manguhuli ito ng aswang. Pero bago pa ito makaporma ay kitang-kita na ng magpinsang Gabo at Gusting ang pagtalon-talon ng anino na isang matangkad at malaking nilalang sa mga nagtataasang puno. Ang bilis ng kilos nito na halos hindi na masundan ang kanilang mga paningin. Lalo na talagang napakadilim ng paligid. Natulala si Gabo. Pamilyar sa kanya ang itim na figurang yun. Ganon-ganon mismo ang nakita niya kagabi doon kina Odessa. Tara na mga kasama! Sundan natin ang damuhong yan! Gabo! Halika na! Kuya, hindi niya nagpunta ang aswang. Hindi mo ba naramdaman? Pumasok siya sa loob ng kakahuyan. Sigurado ka ba niyang Gabo? Oo, kuya. Ramdam na ramdam kong dumaan siya dito sa bandang ibabaw natin. Buisit. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya pala hindi ako mapakali kanina at parang gustong gusto kong bumalik na Odessa. Baka mamaya sa kanila ulit magpunta ang aswang. Ulit? Anong ibig mong sabihin, Gabo? Kuya, nakita ko rin ang walang yang yun kagabi nung nandun ako kina Odessa. Naramdaman ko rin doon ang presensya niya. Ano? Eh kung gano'n, ano pang iniintay natin? Huwag na tayong tumanga rito. Sundan na natin yon. Paano? Eh, nakalayo ng mga kasama mo, Kuya Gusting. Dalawa lang tayo susugod. Bakit naduduwag ka ba? Kaya natin yon. Isa pa. Kasama mo naman ako. Ako nang bahala sa'yo. Tara na! Nauna pang pumasok sa loob ng kakahuyan ng Kuya Gusting niya nang hindi man lang pinag-isipan o pinagplanuhan ang kanilang gagawin. Doon napagtanto ni Gabo ang pagkakaiba nila ng pinsan. Sa tandaan nitong 40 anyos ng mga panahong yun, masyado pa rin itong padalos-dalos kung kumilos. Habang si Gabo naman ay yung tipo ng lalaking iniisip muna ang gagawin bago ang lahat. Bukod pa doon, napatunayan din ni Gabo dahil sa eksenang yun na mas malakas ang pakiramdam niya sa kanyang Kuya Gusting. Malakas lang ito at magaling lumaban. Pero si Gabo, matalas ang pakiramdam, isip at planado kumilos. Eto na ba yung Gabo? Oo, Kuya. Eto na nga yun. Eh bakit ang taas yata ng bakod? Hindi ko alam, Kuya. Eh nung umalis ako kaninang umaga, gawa pa sa kahoy ang bakod na yan. Wala pa yung nakabakod na mataas at matitibay na yerong yan. Baka kanina lang yung ginawa. Kung sa bagay, baka nag-iingat lang din sina Odessa. Lalo na't dito nga sila sa loob ng kakahuyan nagpatayo ng bahay. Narinig mo ba yun, Kuya? Oo. Mukhang dyan nga nang galing sa loob ng bakuran ni na Odessa yung angil. Katukin natin. At baka kung napano ng kababata mong yun. Esang! Esang, si Gabo ito! Ayos lang ba kayo dyan sa loob, Esang? Wala yatang sumasagot ah. Baka naman walang tao. Ano, pasukin na natin. Ha? Wag muna, Kuya. Eh, baka mamaya... Sus, naduduwag ka lang yata eh. Ano? Hindi ah. Eh, baka lang kasi hindi magustuhan ni Esang kapag... Ano't gabing-gabi ay parang nag-aabala pa yata kayo rito sa amin. Ano bang kailangan ninyo? Magandang gabi ho, Manang Lupe. Itatanong lang ho sana namin... Ikaw na naman, iho. Huwag mong sabihin gusto mo na naman makitulog dito sa bahay ni Odessa. Aba, mukhang nawiwili ka na yata. Ho? Hindi ho. Wala ho akong balak na ganun. Eh, ang totoo, nagpunta lang naman ho kami rito dahil may hinahabol kami. Wala ho ba kayo napansin pumasok na kung ano dyan sa loob ng bakuran ninyo? Isang tao o kaya malaking hayop? May narinig ho kasi kaming umaangil sa loob kanina, kaya... Ay, nako. Huwag mong intindihin yun. Wala lang yun, iho. Iniuwi na kasi namin dito mula dun sa mansyon ang malaking asong alaga ni Javier nung nabubuhay pa siya. Baka yun lang ang narinig ninyo. Teka, Manang. Nasaan ho ba si Odessa? Hindi ba ho pwedeng siya makipag-usap sa amin? Hindi ko ho kasi gusto ang tabas ng dila nyo eh. Nanlaki ang mga mata ni Gabo dahil sa biglang pagsabat na yon ng kanyang Kuya Gusting sa usapan ni Manang Lupe. Halata ang biglang pagbabago sa ekspresyon ng Ale. Kung kanina ay mukha itong iritable, ngayon mukha na tong galit. Nagsalubong bigla ang mga kilay nitong makakapal at kumunot ng todo ang kanyang mukha.
Lalong naging halata ang mga linya ng katandaan sa mukha nito. Na sa totoo lang, ay nakakatakot ang tingnan. Hindi alam ni Gabo kung bakit parang nakakaramdam talaga siya ng kakaibang kilabot kapag kaharap niya si Manang Lupe. Iniisip niya, siguro ay dahil yon doon sa nunal sa pinakatungki ng ilong nitong sobrang tangos ay hindi na magandang tignan. Para na kasi itong bruha sa paningin ni Gabo, lalo na at ang makapal at itim na buhok nito ay buhaghag din at akala mo'y lahat ng hiblay patay. Abay, bastos din naman pala itong kasama mo. Ano, Gabo? Kamag-anak mo ba ito? Pasensya na po kayo dito sa pinsan ko, Manang. Ako na hong humihingi ng dispensa para sa sinabi niya. Talaga may kailangan lang ho kasi kaming itanong kay Odessa eh. Ayos lang ho ba? Hindi. Hindi niyo siya pwedeng makausap ngayon. Dahil nagpapahinga na si Odessa. Masyado siyang napagod sa dami ng ginawa namin dito buong araw. Kaya sumama ang pakiramdam niya kaninang hapon. Kung gusto mo siyang makausap, bumalik ka na lang sa ibang araw. Makakaalis na kayo. Ba't talagang walang botong babae yun, no? Inahamon yata ako nun, ah. Teka, ano ka ba naman, kuya? Pati ba naman si Manang Lupe, papatulan mo pa? Ikaw naman kasi, masyado kang agresibo. Tama naman siya eh. Gabing-gabi na at bigla na lang tayong nangatok dito sa bahay nila. Pwede naman siyang sumagot ng maayos, ah. Sa tono niya, halatang gusto niyang palayasin tayo kaagad. Para siyang may itinatago, eh. Tama ka, kuya. Kahit ako, iba rin ang kutob ko sa kilos ni Manang Lupe. Halatang ayaw niyang makausap natin si Odessa eh. Nagugutom na ako. Ayaw ko rito. Pakabalan niyo ako. Nagugutom na ako. Ayaw ko rito. Pakabalan niyo ako. Bigla na lang nagkatinginan si Gabo at Kuya Gusting niya nang marinig nila ang hiyaw na yon mula sa loob ng bakuran. Boses yun ng lalaki at alam ni Gabo na pamilyar sa kanya ang boses na yun. Malakas ang kutob niya pero imposible ang kanyang naiisip. Ang lakas ng kalabog ng dibdib ni Gabo at sa totoo lang ay palihim siyang napapahiling sa mga sandaling yon na sana talaga ay nagkamali lang siya ng hinala. Boses ng lalaki yung Gabo, ah. May kasama bang lalaki si Odessa dyan sa ipinagawa niyang bahay? Ang alam ko wala. Kung ganun, talagang may itinatago nga ang babae niyo sa atin. Gabo, magtago tayo. May lalabas. Sige, doon tayo sa likod ng malaking puno, Kuya Gusting. Tahimik na hinintay ng magpinsan ang kung sino mang nagtatangkang lumabas sa nasabing bakuran. Napapalunok pang araw nun si Gabo at para na siyang maiihi sa kaba. Maisip pa lang niya na si Manang Lupe na naman ang makakaharap nila. Pero doon siya nagkamali. Dahil ilang saglit pa ang lumipas ay iniluwa ng napakataas na bakod na yon na gawa sa yero ang figura ni Odessa. Sang, Akala ko ba nagpapahinga ng kababata mong yan? ibig sabihin, niloloko lang tayo ni Manang Lupe kanina? Sandali, lalapitan ko si Ang Gabo, wag. Bakit, kuya? Tingnan mo yung daladalang bayong ni Odessa. May tumutulong dugo galing doon. Anong... Saan siya pupunta? Susundan ko si Esang. Baka mapahamak siya, kuya. Huwag mo munang intindihin ang babae niyong Gabo. Mukhang alam niyang ginagawa niya. Pero kuya... Pagkakataon na nating makapasok sa loob ng bakuran, Gabo. Naiwang bukas ni Odessa ang tarangkahan nila. Nang lingunin ni Gabo ang itinuturo ni Kuya Gusting niya, ay nalaman niyang tama nga ito. Kaya wala na siyang nagawa pa nang hilahin siya nito palapit doon at doon na nga sila maingat na pumasok sa loob ng bakuran ni Odessa. Pero hindi inaasahan ni Gabo ang makikita nila sa kanilang pagpasok. Napakadilim ng paligid. Wala man lang ni isang buhay na ilaw. Kaya para silang mga bulag na nanghangapa sa dilim. Ang alam ni Gabo ay may kuryente ang ipinapagawang bahay na yon ng kababata niya. Dahil bumili ito ng sariling generator. At yun ang ginagamit nila noong nagdaang gabi.
Lalo pa tuloy tumitibay ang hinala nilang magpinsan na may itinatago nga si Manang Lupe. Pati na rin si Odessa sa loob ng bakurang yun. Mabilis na nagtago ang dalawa, pero dinig na dinig nilang kumalampag na naman ang malakas ang malaking hawlang gawa sa bakal. Na tila ba nagwawala ang kung anumang nakakulong doon. Hindi kasi maaninag din na Gabo at ng kanyang kuya Gusting kung ano ang naroon mula sa pwesto nila. Pero sa pakiramdam ni Gabo, alam niyang hindi pangkaraniwang aso ang nandoon. Ano bang nangyayari sa'yo? Pwede bang kumalma ka muna at hintayin mo na lang si Odessa? Inilabas niya ng mga karne. Gagawin niya yung pain sa buhay na hayo para makakain ka na. Ano pa bang gusto mo? Hindi ka pwedeng maghanap ng biktima ngayon. Kaya ikinulong ka namin dito. Galing kanina ang mga pulis dito. Nalaman na nila ang ginawa natin kay Luz kagabi. Kahit si Odessa ay nagtataka na. Siguradong magagalit siya kapag nalaman niyang hindi lang buhay na hayop ang gusto mo, kundi utak ng tao. Baka hindi ka niya mahalin. Baka iwan ka niya, Javier. Javier? Si Javier ang nakakulong sa hawlang yun? Mukhang ganun na nga, Gabo. Ang walang iyang babaeng yan. Sinasabi ko na nga ba't tamang hinala kong nag-aalaga nga sila ng aswang dito. Isang amalanhig. Isang bangkay na bumangon mula sa hukay para maging aswang. Mukhang yun ang ginawa nila kay Javier. Gabo, Kuya Gusting, anong ginagawa niyo rito? Isang... Biglang hinigit ni Gabo si Odessa noon mula sa kanilang pinagtataguan at agad niyang tinakpan ang bibig ng dalaga. Halatang nagulat ito sa ginawa niya, pero hindi na hinayaan pa ni Gabo na magprotesta ito. Huwag ka nang magpaliwanag pa, Esang. Alam na namin ni Kuya Gusting kung anong nangyayari dito. Alam na namin nandito si Javier. At nakakulong siya dyan sa malaking hawlang ipinagawa ninyo ni Manang Lupe. Paano niyo nagawa yun, Odessa? Paano niyo binuhay ang bangkay niya para gawing aswang? Aswang? Anong pinagsasabi niyo? Huwag niyong pagbintangan ng ganyan ang nobyo ko. Esang, hindi na siya ang Javier na nakilala mo noon. Hindi na siya tao. Aswang na siya. Hindi. Imposible. Ang aswang kumakain ng tao. Pero hayop lang ang kinakain ni Javier. At ang sabi sa akin ni Manang Lupe, babalik din siya sa dati. Oras na mapawi ang gutom niya. Na magsasama raw ulit kami ng maayos. Iyon ang sabi sa akin ni Manang Lupe. Nang hukayin namin lahat ng kayamanang itinanim nila sa puntod ni Javier. Yung mga pilak at ginto na nagsisilbing harang para hindi bumangon ang katawan niya. Anong ibig mong sabihin, Esang? Hindi kita maintindihan. May sumpang nananalaytay sa pamilya ni Javier, simula pa sa kanununuan nila. Isang sumpa na sa tuwing mamamatay at magiging bangkay ang bawat miyembro ng kanilang pamilya, ay bigla na lang silang babangon sa hukay. Makalipas ang ilang linggo, para Para maging amalanhig. ano? Anong amalanhig? Hindi. Higing bangkay ang bawat miyembro ng kanilang pamilya, ay bigla na lang silang babangon sa hukay. Makalipas ang ilang linggo, Para maging amalanhig. ano? Anong amalanhig? Hindi. Hindi yun ang sinabi sa akin ni Manang Lupe. Mukhang itinago ni Lupi sa iyo ang tungkol doon, Odessa. Para hindi mo malaman na si Javier ang kumain sa utak ng dalawang biktimang natagpuan sa bukana ng kakahuyan noong mga nakaraang araw. Hindi. Hindi totoo yan. Huwag niyo siyang pagbintangan. Heto nahuli ko malaking daga. Eto lang ang kinakain ni Javier. Eto lang. Esang, makinig ka sa amin. Hindi na si Javier yan, kundi isang halimaw. Sige, sabihin mo, paano ninyo pinakawalan ang bangkay niya? Inalis namin ang mga pilak at ginto na kasamang inilibing sa puntod ni Javier. Gaya ng iba niyang mga kamag-anak. Ang sabi ni Manang Lupe, yun daw ang nagsisilbing pangontra para hindi sila muling bumalik sa buhay. Kaya Mukhang yun ang nakitang paraan ng pamilya ni Javier para tuluyan na silang makawala sa sumpa ng kanilang pamilya. Pero binali nyo yun, Odessa. Sa tingin mo ba, masaya ang dati mong nobyo na nagkaganyan siya? Dahil binuhay nyo siya para sa pansarili nyong kagustuhan?
Biglang natulala si Odessa sa narinig na sinabi ni Kuya Agustin. Kahit si Gabo, hindi siya nagawang aluin. Dahil totoo ang lahat ng yun. Parang doon lang napagtanto ni Odessa ang lahat. Doon lang pumasok sa kanyang isip na may dahilan pala kung bakit hindi sinabi ni Javier sa kanya ang sikretong ito noon. Diyos ko, ano itong nagawa ko? Shh! Odessa, huwag ka maingay. Baka marinig tayo ni... Tao. 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 Javier, anong sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin, Iho? May ibang tao ba sa paligid natin? Sagutin mo ako! Tao. Tao. Hindi. Huwag mong sabihin. Javier, saan? Saan mo nararamdaman? Halos mapamura si Gabo nang makitang nagpalingalinga sa paligid si Manang Lupe kasabay ng pag-alog ng bakal na hawla. Mabigat at paulit-ulit ang bawat hampas nito sa kalawing rehas na para bang gustong kumawala ng nilalang na nandun sa loob. Dahil nasanay na ang paningin na Gabo sa dilim, ay unti-unti na nilang naaninag ang mukha ni Javier mula sa hawla. Bakas ang pag-ikot ng mga mata nitong mapupula. Kumikislap at halatang gutom na gutom ito. Wala na rin ang dating itsura nito dahil para bang hindi na ito mukhang tao. Butas ang kanyang pisngi at maaaring mula doon ang mga ngipin nito. Agnas ang ibang bahagi ng kanyang mukha. Ganon din ang katawan. Mukha talaga itong bangkay na gumagalaw. Hindi dapat tayo makita ni Lupe, Gabo. Binabawi ko ng sinabi ko kanina. Hindi natin kakayanin ang aswang na yan kung sakaling pakawalan siya ni Lupe. Ibang klase ang mga amalanhig, Gabo. Lalo na ang mga ganyang kababangon pa lang mula sa hukay. Ano? Bakit? Ibang klase ang lakas niyan. Walang kapantayang gutom nila. Para silang nauulol. Kahit ang ibang kapwa nila aswang ay natatakot din sa kanila. Dahil maging sila, kaya ring biktimahin o kainin ng mga amalanhig. Diyos ko, wala akong kaalam-alam. Hindi ko akalaing naging ganito na si Javier dahil sa kagustuhan kong makasama siya ulit. Huli na para sisihin mo pang sarili mo, Esa. Kailangan natin makagawa ng paraan para hindi tayo mahuli. Huwag kayong mag-alala, Gabo. Odessa, makatakas lang tayo ngayon dito. Babalik ako. Dala ang mga tamang gamit para sa pagpatay ng ganyang uri ng aswang. Sino ang mga lapastagang nariyan? Sino? Ako lang ito, Manang. Sa gulat ni Gabo ay bigla na lang lumabas si Odessa mula sa pinagtataguan nila. Dala ang malaking daga na nahuli niya sa kakahuyan kanina. Huli na para pigilan pa ni Gabo ang dalaga. Odessa? Anong ginagawa mo dyan, Iha? Nakahanap na ako ng pagkain ni Javier, Manang. Halina ho kayo. Bago pa siya tuluyang magwala. Sigurado ka ba? Wala bang ibang tao sa paligid? Bakit parang may mga naririnig ako nag-uusap? Ako lang ho ang pumasok, Manang. Masyado ho kasing maingay ang kalampag ni Javier. Kaya siguro hindi niyo ako narinig. Tao. Gutom. Manang, gutom na ho si Javier. Tara na ho. Pakainin na natin siya. Pasensya na ho kayo, ito lang ang nakuha ko. Napatigil si Manang Lupe. Saglit siyang napatingin kay Odessa. Saka sa hawla kung saan patuloy na nag-iingay si Javier. Halatang nag-aalinlangan siya. Pero sa takot na tuluyang makawala ito, sumunod siya sa dalaga. Sa di kalayuan sa likod ng mataas na mga puno, doon naman nakasakip si Gabo at Kuya Agustin. Parehong nag-aabang ng susunod na mga mangyayari. Nakita nilang tumalikod na si Odessa. Kasunod si Manang Lupe. Pero sa kamay nito ay sumenyas na umalis na. Kuya, si Odessa. Iiwan ba natin siya? Ayan muna natin. Hindi siya gagalawin ni Lupe hanggat iniisip nitong kakampi nila siya. Visit. Babalikan kita, Odessa. Babalikan kita.
Halika na, Gabo. Tumakas na tayo. Habang abala pa sila kay Javier. Sige, tayo na. Tahimik na nagmamadali si Gabo at Kuya Gusting. Tumakbo sila palayo. Habang sa loob ng bakuran, nananatiling nakatayo si Odessa. Nakatingin lang sa hawla. Binabantayan ng halimaw na dati minahal niya. Hindi niya lubos maisip na hinayaan niyang magkaganon si Javier. Habang pinagmamasdan niya nitong lantakan ang buhay na malaking dagang ibinigay nila rito. Ay doon niya napagtanto na tama nga si Gabo at Kuya Gusting. Hindi na ito tao. Ito tao. Hindi na babalik pa sa dati ang kanyang nobyo. Kahit na anong gawin niya. Pasensya ka na, Gabaw. Hindi ko kayo matutulungan sa gagawin ninyo. Ayoko nang makialam. Ang totoo niyan ay, ito na ang huling beses na lilinisin kayo itong punto ni Senyorito. Lalayo na kami rito ng pamilya ko. Mang Nestor, sabihin niyo lang sa amin ang nalalaman ninyo at sisiguraduhin kung hindi kayo magagalaw ni Javier. Alam ni Kuya Gusting kung paano labanan ang... Alam kong madali lang para sa isang manunugis ang pumatay ng aswang, Gabaw. Wala akong duda sa kakayahan ng Kuya Gusting mo, pero Pero ano, Mang Nestor? Hindi naman ang Senyorito Javier ang kalaban ninyo. Hindi nyo rin kilala si Lupe. Hindi nyo alam kung ano ang kaya niya gawin. Isa siyang baliw. Anong sinasabi ninyo, Mang Nestor? Hindi basta anak ang turing ni Lupe kay Senyorito Javier, Gabaw. Hindi totoong mahal niya ito bilang anak. Ibang klase ang utak ng mangkukulam na iyon. Mangkukulam? Oo. Isa siyang baliw na mangkukulam na matagal nang nangangarap na humanap ng paraan para matupad ang pangarap niyang maging isang immortal. Isang nilalang na walang kamatayan. Ano ho? Bakit naman gusto niyang gawin yun, Mang Nestor? Ay hindi ko sigurado, Gabaw. Pero ang sabi niya sa akin ay hindi na raw niya gusto pang maranasang mamatayan ng pamilya. Nagkakabilang baryo si Lupe, hindi ba? Doon sa baryong pinanggalingan niya, nagkaroon ng trahedya noong araw kung saan namatay sa sunog ang isang pamilya. Ayon sa mga kwento, sinadya raw sunugin ng mga taga-baryo ang bahay na iyon dahil nalaman nilang mangkukulam ang babaeng nakatira doon. Wala kaming kalam-alam na ang mangkukulam na iyon pala ay si Lupe. Siya ang nakaligtas sa sunog. Mukhang nabalitaan niyang tungkol sa sumpa ng pamilya ni Javier at ito ang naisip niyang gamitin para tuparin ang gusto niyang mangyari. Ang buhayin ang namatay niyang pamilya. Paano mo nalaman ang lahat ng ito, Mang Nestor? Narinig kong sinabi niya yung kay Senyorito Javier. Noong gabing nakita ko siya na ipinapakain niya rito ang utak ni Luz. Hindi naman si Senyorito ang pumatay kay Luz, kundi si Lupe mismo. Diyos ko, buti pinatakas ka pa niya. Ay hindi niya alam na nakita ko ang lahat ng iyong Gabaw. Tumakas agad ako bago pa niya ako makita. Kaya nga pasensya ka na ha. Ayokong kalabanin ng babaeng yun. Kaya alis na lang ako. Sapat ng impormasyong sinabi niyo sa akin, Mang Nestor. Maraming salamat ho. Ay mag-iingat sana kayo, Gabaw. Sana'y patubayan kayo ng Diyos. Wala namang balak si Gabo na kumbinsihin si Mang Nestor na labanan ng amalanhig na si Javier noon. Gusto lang talaga niyang kumuha ng impormasyon dito na pwede naming magamit at hindi naman siya nagbigo. Agad niyang sinabi ang nalaman niya sa kanyang Kuya Gusting. Ngayon ay malinaw na sa kanila ang punot dulo ng lahat. Sandali lang. Sino yan? Ako ito, Gabo. Si Odessa. Odessa? Odessa, anong ginagawa mo rito? May kasama ka ba? Wala, Gabo. Nagpaalam lang ako kay Manang Lupe na may bibilhin saglit dito sa palengke. Sige. Alika, pasok ka. Sige, salamat. Odessa, Ideng, nandito ka pala. Magandang araw ho, Inang. Ay, ayos ka na ba, Iha?
kumusta ang lagay mo kay Lupe? Hindi ka naman ba niya sinasaktan? Po? Alam na ni Lola ang lahat, Esang. Sinabi sa kanya ni Kuya Gusting. Ang totoo nga niyan, bala ko sanang pumuslit ng dalaw dun sa inyo para makausap kita. May nalaman kasi ako tungkol kay Lupe. Ano yun, Gabo? Noon din mismo ay isiniwalat ni Gabo kay Odessa ang lahat ng nalaman niya mula kay Mang Nestor. Halos pagbagsakan na naman ng langit at lupa ang dalaga nang makumpirma yun. Agad-agad ay nagbagsakan ng luha mula sa mga mata nito. Kaya naman, agad siyang inalo ni Gabo. Ang totoo niyan, Gabo. Kaya rin ako nagpunta rito. Dahil narinig ko si Manang Lupe kagabi. Nakita kong pinagtatawanan niya ang sitwasyon ni Javier. Sinabi niya si Javier lang ang magiging daan para magawa niya lahat ng pangarap niyang gawin. Mukhang tama ang sinabi ni Mang Nestor. Maraming salamat at pinaalam mo sa akin to, Gabo. Kahit papaano ngayon, hindi na ako magiging bulag sa kagustuhan kung magkasama ulit kami ni Javier. Kailangan ko na umuwi dahil baka maghinala si Manang Lupe kung magtatagal ako. Ay, Diyos ko, Odessa, hindi, bakit uuwi ka pa doon? Hindi na. Dito ka na lang sa amin. Sisiguraduhin namin hindi ka maaano ng magkukulam na yon. Ay, sa totoo lang, nung unang beses ko palang nalamang siya ang makakasama mo sa bahay, ay talagang hindi na ako sang-ayon doon. Kilala si Lupe sa reputasyon niya ng pagkakaroon ng hindi magandang ugali dito sa atin. Pero, nakakayahan naman po sa inyo, Inang. Bakit di naman mahihiya, Esang? Magkaibigan tayo. Paano ko naman kakayaning hayaan ka pang bumalik sa bruhang yun? Sa pamamagitan ni Gabo at Inang Amelia, ay napapayag din nila ang dalaga. Sobrang pasasalamat nito sa kanila. Pero sinigurado na maglola na wala itong dapat na ikahiya sa kanila. Dahil parang pamilya na ang turing nila sa dalaga. Bandang hapon nang dumating si Kuya Gusti mula sa kung saan. Galing ito sa kabilang bayan. Pinuntahan nito ang kaibigan ng kanilang lolo, si Ingkong Tasyo, na kilala rin doon sa kanilang lugar bilang isang magaling na albularyo. Nang malaman kasi ni Kuya Gusting na mangkukulam pala ang tunay na kalaban nila, medyo kinabahan siya. Magaling siyang humanap at pumatay ng aswang. Pero ibang usapan na o isang mangkukulam ang kakalabanin. Alam naman kasi nilang makapangyarihan ang mga ganitong klaseng nilalang. Lalo na yung katulad ni Manang Lupe, nahalang ang kaluluwa. Kailangan magpunta tayo ngayon mismo doon kina Ingkong Tasyo. Magdala raw tayo ng kahit na anong gamit ng mangkukulam at siya na raw ang bahala. Saan tayo kukuha ng gamit niya? Kailangan ba magpunta muna tayo sa kakahuyan? Hindi niyo na kailangan gawin yan, Gabo. Etong bestidang suot ko ngayon, ipinahiram ito sa akin ni Manang Lupe. Baka pwede na to. Pwede na nga yan. Kung ganon, ano pang hinihintay natin? Tara na, bago pa tayo abutin ng dilim. Mag-iingat kayo doon, mga apo. Hapon na nang makarating sila sa sinasabing tirahan ng albularyong si Ingkong Tasyo. Nakatira ito sa isang kubong may silong at ang paligid ng bakuran nito ay punong-puno ng mga halamang gamot na amoy pa lamang ay sobrang nakakaalis na ng pagod. Ang bakod nito ay gawa sa mga tulos na kawayan na bagamat kaaya-ayang tignan ay alam nilang may silbi rin dahil takot sa gano'n ang ilang uri ng maligno, lalong-lalo na ang mga aswang. Hali kayo! Pumasok kayo mga iho at tiya. Dala na namin ang hinihingi nyo, Ingkong. Mabuti kung ganon. Sisimulan kaagad natin ang ritual para matapos na ang panggugulo sa inyo ng mangkukulam na yon. Sandali ho. Wala man lang ho ba kayong kailangang gawing paghahanda o kung ano man bago ninyo gawin ang ritual na yon laban kay Manang Lupe? Ang isang mahinang mangkukulam na kagaya niya iha, hindi na dapat ang pinaghahandaan. Mabilis ko lang mapupuksa ang isang tulad niya. Tama ang sinasabi ng Ingkong, Odessa.
Huwag kang mag-alala. Magtiwala lang tayo sa kanya. Ganun siya kalakas sa kabila ng katandaan niya. Ilang taon na ho ba kayo, Ingkong? Hindi ho ba at kaedad niyo ang lolo? Ay, nagkakamali ka, Gaboy. Mas matanda ako ng 5 taon sa lolo mo. Ho? Ibig kong sabihin, may edad 90 na ho kayo ngayon? 92. Malapit nang mag-93. Grabe. Pero ang lakas niyo pa rin ho ngayon. Para saan pa't naging antingero itong si Ingkong Gabo? Di ho ba, Ingkong? Sandali ho. Kung ganun ho pala kayo kalakas at kagaling, bakit ho hindi na lang ninyo puksain lahat ng masasamang loob na gumagala dito sa atin? Iha, alam mo kasi, ang mga kagaya naming albularyo, antingero, o kung ano pang klase manggagamot na hindi umaasa sa siyensya, meron din kaming sinumpaang tungkulin. Ang iba sa amin, hindi pwedeng basta-basta na lang makialam kung walang kinalaman sa amin ang mga nangyayari. O di kaya'y hindi ito direktang inilapit sa amin at inihingi ng tulong. Yun ay upang mapanatili ang balanse ng mundong ginagalawan natin. Sa totoo lang, ay hindi raw talaga gaanong naintindihan ni Nagabo at Odessa ang paliwanag na yon ni Ingkong Tasyo. Pero hindi na lang nila yon inintindi pa. Basta't pinanood na lamang nila itong magsimula sa ritual na gagawin nito. Kumuha ng isang plangganang may lamang tubig si Ingkong Tasyo. Ganon din ang isang piraso ng itim na kandilang agad nitong sinindihan. Ipinatak nito ang luha ng kandila sa tubig. Pagkatapos ay saka ito bumulong sa mga katagang hindi naman nila marinig ng malinaw. Iabot ninyo sa akin ang gamit ng mangkukulam na gusto ninyong parusahan. Sang, pahingi ako ng konting tela dyan sa suot mong bestida. Sige, eto. Eto na ho, Ingkong. Ihulog mo, iho, dito sa palanggana. Sige ho. Inihulog nga ni Gabo doon sa palanggana ang kapirasong telang pinilas niya mula sa laylayan ng bestidang suot-suot ni Odessa. At pagbagsak na pagbagsak nun sa tubig, ay gano'n na lang ang gulat nila nang biglayong kumulo. Ba, mukhang mabilis din naman palang kumilos ang bruha. Bakit po, Ingkong Tasyo? Anong nangyayari? Nilalabanan ng mangkukulam ang ginagawa ko, iya. Sinusubukan niya akong kontrahin, kaya kumukulo ang tubig na ito. Pero wag kayo mag-alala. Hindi rin magtatagal ang tapang ng babaeng yan. Hindi niya ako kaya. Teka lang ho. Ingkong, tingnan niyo ho. Ano? Diyos ko! Diyos ko po! Anong ginagawa niya rito? Sabay-sabay silang napalingang lahat nang makita nila sa labas kung ano ang itinuturo ni Gabo. Doon ay namataan nila si Javier. Ang bangkay na si Javier. May dala-dala itong isang bagay na pabilog na hindi nila agad naaninag kung ano mula sa malayo. May araw pa sa labas. Pero tila bang walang takot na nagpakita sa kanila si Javier. Habang nilalantakan at kinakagat-kagat nito ang bagay na dala-dala niya. Kitang-kita pa nilang naglalakad dito palapit. Kahit na sa bawat paghakbang niya sa loob ng protektadong bakura. Sinabi mo sa akin, Gusteng, pero wag kayong mag-alala. Mukhang hindi isang bagong biktima ang dala ng aswang na yan. Isiyang bangkay na hinukay niya mula sa libingan nito. Tingnan ninyo kung gaano yun karumi. Isa pa'y halatang inuud na rin. Umanda ka, Gabo. Mukhang papalapit na siya sa atin. Oo, kuya. Pero hindi natitinag ang bangkay na si Javier at patuloy lamang itong naglakad papunta sa kanila. Habang papalapit ito, gano'n na lang ang gulat nilang lahat nang makitang tumutulo ang luha ni Javier. Habang patuloy pa rin ito sa pagnasab sa hawak-hawak niyang ulo.
Doon pa lang, naintindihan na agad nila na hindi nito gusto ang kanyang ginagawa. Pero hindi nito mapigilan ang matinding kalam ng kanyang sikmura. Nang ilang hakbang na lang ang layo nito sa kanila, ay akma na sanang susugod si Gabo at ang kanyang kuya Gusting para tapusin na ang aswang. Pero pinigilan sila ni Ingkong Tasyo. Mga iho, hindi magandang sugurin ninyo ang isang nilalang na wala namang kagustuhang saktaan o labanan kayo. Mukhang may ibang pakay dito ang binatang amalanhig na yan. Halika, lumapit ka. Kuya, si Javier, lumuhod sa harap ni Ingkong. Nakikita ko nga, Gabo. Anong dahilan at naparito ka, binata? Ayoko na. Tulong. Diyos ko, Javier! Ayoko. Ayoko magkalima. Napatakip na lang ng sariling bibig si Odessa habang pinakikinggan ang hirap at pilit na pagsasalita ni Javier. Awang-awa at sising-sisi si Odessa ng mga sandaling yon sa dating nobyo. Sinisisi ang kanyang sarili dahil nahihirapan ngayon ng matindi ang binata dahil sa pagiging makasarili niya. Nakita nila nang ilagay ni Ingkong Tasyo ang kamay nito sa noo ni Javier. Saka ito biglang pumikit at umiling na para bang may nalaman itong isang bagay. Sinasabi ko na nga ba, ang pagkamatay ng binatang ito ay sinadya rin ng mangkukulam na yon. Ano? Anong ibig niyong sabihin? Maaaring may sumpa ang kanilang pamilya, iha. Pero matagal nang nakahanap ng solusyon ang binatang ito upang wakasan yon. Pero ang mangkukulam na naging kasama nila sa bahay ay nagkaroon ng ibang plano sa kanyang utak. Yon ang dahilan kung kaya't nagdesisyon siyang lasunin ang lalaking ito. Diyos ko! Sinabi na ho sa amin ni Mang Nestor ang iba sa mga detaling yon. Pero hindi namin akalaing si Manang Lupe rin ho ang pumatay kay Javier. Napakawalang ya talaga ng makukulam na yon. Ay, kung ganon, alam niyo sigurong hindi ang binatang ito ang pumapatay sa mga biktimang ipinapakain sa kanya ni Lupe. Hindi ba? Dahil si Lupe mismo ang gumagawa noon. Hindi gusto ng binatang ito ang nangyayari sa kanya ngayon at hinihingi niyang tapusin na natin ang kanyang paghihirap. Tapusin niyo na ako. Pagod na ako. Javier! Patawarin mo ako kung sinubukan kitang buhayin. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Hindi na halos magawa pa ni Javier na makapagsalita. Pero nakita nilang lahat nang nginitian nito ang dating nobya sa kabila ng paglalaway niya sa amoy ng dalaga. Maya-maya ay bumaling sa magpinsang Gabo at Gusting ang mata ng amalanhig na binata na para bang hinihiling nitong wakasan na nila siya bago pa niya magawa ng masama ang babaeng minamahal. Wala nang nagawa si Gabo kundi ang kunin si Odessa at ilayo kay Javier. Nasasaktan siyang makitang umiiyak ito at hanggang ngayon ay nag-uumapaw pa rin ang pagmamahal sa dati nitong nobyo. Pero hindi naman niya masisisi ang dalaga dahil napatunayan ni Gabo na sa kabila ng pagiging halimaw ni Javier, hindi pa rin naging sapat yun para mawala ang kabutihan na likas sa kanyang pagkatao. Tinakpan ni Gabo ang mga mata ni Odessa habang yapos niya ito. At yun na ang naging pagkakataon ni Gusting upang wakasan na ang paghihirap ni Javier. Sa isang wasiwas ng kanyang napakatalas na bolo, pinutol niya ang ulo ng binatang amalanhig na agad ding bumagsak sa lupa. Gusting,
Kunin mo ang amalanhig at ilagay mo sa ibabaw ng mga tuyong pilapil sa likod ng kubo. Pagkatapos, ay doon mo yun sindihan at nang sa ganon, ay hindi na muling makabalik pa ang bangkay. Sige ho, Ingkong. Taan na, Odessa. Tapos na. Ngayon, ipagpapatuloy ko na ang ritual. Halina kayo at nang maiganti man lang natin ang binatang yon sa ginawa sa kanya ng salbahing mangkukulam. Nasaan na nga ba ako? Ay oo nga pala. Igni Sanctus Cumburat Maleficum Vux Caelistis Damnit Animam Ios Umbra Rediat Unde Vene. Sino ka? Ano ginagawa mo sa akin? Wag! Huwag mong gawin to! Wag! Hindi alam ni Nagabo kung paano yun nangyari. Pero narinig nila ang malakas na hiyaw na yon ni Manang Lupe sa kung saan. Pagkatapos bigla na lang yung nawala. Nang lingunin nila si Ingkong Tasyo. Nakangisi na ito na para bang nagsasabing tapos na ang kanilang laban. Magpapaalam na ho kami, Ingkong. Marami hong salamat sa tulong ninyo. Wala nga naman yun, iho. Sige, humayo na kayo pauwi at sigurado akong sasalubungin kayo ng magandang balita pagdating nyo doon. Ikumusta nyo na lang ako kay Amelia. O siya, tayo na. Sige ho, Ingkong. San? Kumusta ka na? Nalulungkot ka pa rin ba? Oo. Pasensya ka, Nagabo. Hindi ko kasi maiwasan eh. Lalo na, at talaga napagtanto kong hindi na nga talaga babalik pa sa akin si Javier. Alam kong masakit, Esang. Pero kailangang umusad ka. Pwede ka pa namang magmahal ulit ng iba, hindi ba? Siguradong yun din ang gusto ni Javier para sa'yo. Huwag kang mag-alala, Gabo. Tanggap ko na naman na yon. Sadyang, hindi ko lang maiwasang malungkot. Pero, siguro, hindi ko muna pipilitin ang sarili ko na magmahal ulit kaagad. Gusto ko munang lumayo at buuin ang sarili ko bago ko yun gawin. Aalis ka? Yun ang plano ko. Tutal, may mga iniwan namang pera sa akin si Javier. Bukod pa dun sa kayamanan na hukay namin na mangkukulam na yun sa puntod niya. Kala ko pa naman, sa wakas mabibigyan na rin ako ng pansin. Ano yun, Gabo? Wala, Odessa. Ang sabi ko, hangad ko na sana ay maging masaya ka sa bagong landas ang tatahakin mo. Gabo, Odessa, nandito na tayo. Dumiretso na agad tayo sa kakahuyan para makita natin kung... Gabo! Guste! Mabulesa! Oh, Mang Nestor! Bakit ho kayo humihingal? May nangyari ho ba? Akala ko ho ba aalis na kayo? Yun na nga sana ang bala ko, Gabo. Pero sadyang nakusesa ako. Kaya nagpunta na ako sa mga pulis at inamin ko sa kanila ang nakita ko na si Lupe. Si Lupe ang pumatay kay Los. Bakit ho parang alayo ng tinakbo niyo, Mang Nestor? Hinanap ko talaga kayo. Abay, hindi niyo pa baga nababalitaan. Patay na si Lupe. Natagpuan siyang patay sa bukanan ng kakahuyan. Tirik ang mga mata. Inatake raw sa puso. Sabi ng mga pulis. Agad na kinumpirma ni Nagabo, Gusting at Odessa kung totoo ba ang sinabi sa kanila ni Mang Nestor. At gano'n na lang ang sobrang tuwa nila nang malaman nilang totoo nga yun. Wala na ang mangkukulam na si Lupe. Sa wakas, tahimik na ulit ang kanilang baryo. Marami ang nagulat, pero marami rin ang natuwa nang malamang wala na si Lupe. Isang patunay na kapag nagtanim ka talaga ng kasamaan sa paligid mo, ay aanihin mo rin yon pabalik. Bago ka man lang mawala dito sa mundo. Matapos ang lahat ng yon, Madam Venus,
ay pinili na lang ni Odessa na magpakalayo-layo at hindi na magpakita pa kay Gabo. Ang huling balita ng binata sa kababata niya ay nagtrabaho daw ito sa Maynila at binalak na doon pagandahin ang kanyang buhay. Dahil doon, tinanggap na lang ni Gabo na kahit kailan ay hindi na ulit sila magkikita pa ng minamahal na dalaga. Kahit masakit, sa pangalawang pagkakataon ay nagparaya siya at pinilit na kalimutan na lamang si Odessa. Nagpatuloy si Gabo sa kanyang buhay pero hindi rin siya agad nag-asawa. Ni ang pagnonobya, hindi na rin muna niya pinagtuunan ng pansin. Nagdesisyon siyang mag-abroad pagkatapos ng lahat at doon ay nagtrabaho siya para sa ikagaganda ng kanyang buhay. Ipinagpatuloy ni Gabo ang pangarap niyang pagsisiman noong siya'y bata pa at naging maganda naman ang kinalabasan noon. Pero sadyang meron pala talagang kakaibang paraan ng tadhana. Dahil makalipas pa ang 5 taon, ay muling nagkita ang dalawa. Kabababa lang noon ni Gabo ng barko nang mamasyal siya sa isang resort. Ang hindi niya alam, nandun din pala si Odessa at nagbabakasyon. Nagkamustahan ang dalawa. At nang malaman nilang pareho pa silang walang kanya-kanyang asawa, ay doon na sila nagkamabutihan. Siguro naman, alam niyo na kung anong susunod na nangyari, di ba? Pagkatapos ng pagkikitang yon, ay nagkamabutihan na sina Gabo at Odessa. Hanggang sa sila na ang nagkatuluyan. Bumuo sila ng isang masayang pamilya at ibinuo na lamang sa limot ang hindi magandang alaalang ito sa kanilang nakaraan. Hindi sila nanirahan sa probinsya kung saan sila lumaki. Pero paminsan-minsan ay dumadalaw sila doon para lang ipakita sa kanilang mga naging anak kung saan sila lumaki. Ang mga taong nakakaalam sa naging kasaysayan nila at ng mga nangyari sa lugar ay nananahimik na lang din para sa ikagaganda ng kanilang buhay. Muli ako nga po pala si Pilar. Naway nagustuhan niyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo, mga ka-Katie. God bless us all at more power sa inyo. Kwentong Takip Silim. Kung minsan, hindi talaga natin masasabi kung sino ba ang totoong halimaw sa hindi ano? Gaya na lang ng kwentong ito, kung saan ang isang mabuting tao ay pinilit gawing halimaw ng isang tunay na halang ang bituka para sa kanyang sariling ambisyon. Kaya naman payo ko sa ating mga listeners na nakikinig ngayon, nawa ay palagi nating piliing maging mabuti kahit pa anong klaseng pagsubok ang dumating sa atin. Dahil gaya nga ng sinabi ng ating letter sender, ano man ang itanim mo dito sa mundo, ay muli mo ring aanihin kapag oras na ng iyong pag-alis. Ito po ang inyong lingkod, na humihiling ng isang tahimik at matiwasay na araw ng undas para sa ating lahat.